mababa pa rin ang ating kalamansi. Pero ang isang amin pong ikinatutuwa naman mga katribya, pagka po sumagad na po sa baba ang presyo ng kalamansi, ang tendency naman po niyan tumaas, umangat. Ganun po kasi ang amin pong paniniwala. At saka po yun ang ating madalas po nating nakikita. Pagka bumagsak ang presyo, tsak sa susunod tataas naman na. Ganun lang. Yun naman po ang halos na ating nakikita sa ating po pagkakalamansi. Importante, meron tayong nakaabang. Pinipitas po natin po yung mga pongka na sobra na po sa pagkahinog, na hindi po nalalaglag, na hindi naman po Kumusta na mga katribya, at welcome po sa aking YouTube channel. Tayo pinagpapasalamat po una po sa taas dahil nakauwi po tayo ng maayos, ligtas po sa kapahamakan. Kumusta na po sa lahat po ng ating pong mga tagapanood ditong ating pong Kalamansi Trivia at sa mga sumusubaybay nito pong ating pong vlog. Salamat po sa inyo pong patuloy po na panonood ng ating pong mga vlog. Malungkot man po mga katribya po na sabihin po sa inyo, ngayon po ay sumagad na po yung baba po ng presyo ng ating pong kalamansi. Mabot na po mga katribya po ng 500 ang kuhanan dito po sa puno. Kaya yon, yung ating pong mga ka-farmers, mga magkakalamansi ay malungkot dahil siyempre bukod po yung iba, wala na sila pong makuhanan o mapitas, bagsak pa ang presyo ng kalamansi natin. Ganoon naman po talaga mga katribya. Dahil nung matapos po yung bagyo ng mga nakaraan, hindi po naapektuhan ang ating mga puno, ang mga kalamansi natin. Dahil kung naapektuhan po ng bagyo ang ating kalamansi, tsak naman na ito ay tataas ang presyo. Kung yung pong kalamansi natin ay nanatili dati 600 at nag 700 pa yung pong ating kalamansi, pero ngayon na yung iba ay 500 ang kuha, ang bentahan dito po sa pinakamalaking market po natin sa Sangitan. Kaya naman malungkot ang ating mga ka-farmers dahil una-una siyempre tayo rin malungkot din dahil yung inaasahan natin na sana ay tuminag itong buwan ng Disyembre, pero mabagal dahil ngayon marami pa po mga katribya pong dumarating pa na kalamansi sa Cabanatuan. Hindi pa po natin talagang napapapitas pa itong ating pong kalamansi. Nag-aabang-abang nga po tayo ng ating presyo. Kaya lang sa kasamaang palad, mababa pa rin ang ating kalamansi. Pero ang isang amin pong ikinatutuwa naman mga katribya, pagka po sumagad na po sa baba ang presyo ng kalamansi, ang tendency naman po niyan tumaas, umangat. Ganun po kasi ang amin pong paniniwala. At saka po yun ang ating madalas po nating nakikita. Pagka bumagsak ang presyo, tsak sa susunod tataas naman na. Ganun lang. Yun naman po ang halos na ating nakikita sa ating po pagkakalamansi. Importante, meron tayong nakaabang. Pinipitas po natin po yung mga pongka na sobra na po sa pagkahinog, na hindi po nalalaglag, na hindi naman po mabenta. At yan po ay inaalis din naman mga katribya.
pagka po namimitas ng kalamansi sa mga reject, inaalis yan. Ang benta naman po sa reject, 200 naman yung mga hinog. Kaya upang pitas lang din ang ating makikita. Minsan naman kahit upang pitas, di rin po siya mauupahan. Kaya pinaka maganda po doon, malaglag po yung ating bunga. Lalaglag naman ang bunga, meron naman na tayong extra pataba. Lalaki pa naman po mga katribya. Yung pumpigaan, di pa po tayo nakakarating dahil meron po palang mga requirements na hinihingi para po sila ay ma-interview, makunan po ang kanilang processing, papaano yun. Di ba tayo nakakapag-comply dahil sa kanila pong hinihingi. Yan, tanggal-tanggal muna tayo mga katribya po ng ating pongkan. Kaya patunay lang po mga katribya ng kalamansi natin, matibay po sa calamity o kalamidad dahil hindi po siya naapektuhan ng mga magkakasunod na mga bagyo itong nakaraan. Katunayan, nanatili pong mababa po ang presyo niya. Sa lahat nga po ng mga gulay mga katribya, ang kalamansi po ang hindi po tumaas. Tumaas lang po siya noong pagkatapos ng bagyo, isang araw kinabukasan. Pero after po nun, balik ulit po siya doon sa dati. 800, sumunod ilang araw, 700. Ayan, hanggang doon sa bumaba po siya ng bumaba at hanggang ngayon mga trivia ay 500 ang presyo. Malungkot dahil mababa. Pagka kasi mababa, hindi ka makakakuha po ng pang-alaga sa kanya. Halos mauuwi lang din sa kalamansi po yung kikitain. Kaya pag ngayon mo naman pinitas sa panahong mababa, ay lalong mawawalan po ng presyo ang iyong pinaghintay. Ganun talaga. Ang manalo po ay yung matibay sa paghihintay. Dahil lahat na rito sa amin na nakuha na po yung kanilang mga bunga, halos ilang ulit na lang po nilang pinipitas ang kanilang kalamansi, kahit na yung pangkatapusan ay wala na rin. Pero yung sa amin ang matibay na nananatili na buo pa rin na basal. Kaya lang syempre hindi rin natin masasabing basal dahil iba sa atin ay napitik or nanakaw nung ating magnanakaw. Matindi itong sitaw-sitawan na ito. Kaya talaga ko di mo siya mabubunot. Pag malaki puno, di natin kayang bunutin yan. Ay grabe. Kailangan natin siya mabunot para yan. Marami pa naman po tayong kalamansi. Kaya lang siyempre marami na rin po tayong reject. Hindi talaga po nawawala po yan ang ating reject. Ito sa mga gusto ng kalamansi juice, ito ang the best. Makatas ang ating pong hinog. Ganyan po yung kapitbahay natin. Wala na pong bunga, ubos na. Kasagad na po yung nilang pitasin. Ayan. Nagpapabunga na lang sila uli. Ayan yung kapitbahay natin. Wala na rin bunga.
Palaki na lang uli siya ng pitasin. Pero sa atin, yan, masagana pa ang bunga mga katribya. Dahil wala pa tayo nakakaporma, kaya wala pa tayong ganong budget. Yung ating dapo nanggal na natin, at isa po yan sa malakas kumuha ng sustansya ng ating kalamansi. Marami tayong nakabinbin mga katribya doon sa isa nating kalamansi na unti na. Natira na lang po doon ay yung ating mga reject. Sa isa nating kalamansi, marami tayong mga maliliit pa. Yan yung ating mga pongkan. Atin na po siyang inilalaglag para maginhawahan uli. Kaya hindi pa po tayo makapagpabulaklak, makapag-alaga, dahil meron pa tayong pitasin. Kaya yung pong bubungahin ito mga katri, itong mapipitas natin, siya po ang gagawin natin pang alaga. Pambibili po natin ng ating organic fertilizer para tuloy-tuloy ang kanyang pong pagbubunga. Yan, ito yung ating matandang kalamansi, puno na ng bunga. Ayan, lumaki na rin po yung ating pang December. December 6 ngayon. Happy birthday doon sa aking kapatid na babae, Sis Carmela de la Peña. Birthday niya ngayon, December 6. Yan, shout out natin ang mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong December. Ito, yan, ilaglag na lang po natin nung bunga pa ng lalong kamurahan ng October. September pa po ito mga katribya. Ito, pitasin ito September. Kaya lang ay yun po yung halos na pinakamababa, 4. Ngayon bumalik naman uli 500. Kaya nahinog na siya. Hinog na. Ay matagal malaglag. Kaya tinutulungan na po natin siya na ilaglag ang kanyang bunga. Total naman ay hindi naman ito nabibili. Tsaka yan po yung kumakatas sa red bag pagka yan ay pinitas yung pongkan. Kaya pagka bumili ka ng reject, basa yung ilalim dahil napipiga. Kahit man po sa mga pigaan, hindi nila kinukuha rin yung ganito. Gusto nila yung matitigas na hinog. Pero pagka ganito malambot na, ayaw na nila yan. Kaya yung pigaan din, maselan din sila pagdating sa kalamansi. Kaya minsan ay talagang pinipili rin nila yung kanilang binibili. Kaya pagka talaga nando sila sa kabaratuan, sa pinakamalaking bagsakan, ay wala na pong selan doon. Pagka nabili mo na kung ano yung klase nya, ganon, hindi mo na po pwedeng isauli. Kaya masan marami kang mabibili na may sira ang loob, yung tinatawag eka na bomba, na
na maayos po sa labas, malalaki. Pero yung nasa loob naman ay mga maliliit. Kasama na pati minsan may mga dilaw pa, may mga tusok. Yun. Kaya tawag sa amin doon ay may bomba eka. Tayo sa ating kalamansi sa ilalim. Ating matandang puno. 10 years. Pero kahit siya po ay 10 years, marami pa po siya magbunga. Mga katribya. Tunayan niya paborito pa ito ng mga mamimitik. Marami naman pong berde rito sa gawin na yan. Dito sa isang lugar natin halos dilaw na rin. Ito mga katribya po, pwede po natin itong ikalamansi juice. Talaga wala kayo kalamansi pagka meron sa inyong lugar na mga reject, hinog, pigain lang po ninyo. Pagkatapos ninyo mapiga 1 litro, alisin po ninyo yung mga buto. Yun, turuan ko po kayo ng technique. Pagka alis nyo na yung buto, meron kayo 1 litro, pakuluan nyo siya. Yun lang, yung mild lang po na tubig o yung mild lang po na apoy. Hindi po siya sobrang lakas, hindi naman siya sobrang hina. Yung katamtaman lang. 20 minutes na kung saan ay meron tayong kalahating kilong asukal. Yung half kilo, pwedeng pula, pwede rin pong puti. Pero mas maganda yung pong yung pong pula para di masyadong matapang ang chemical. Kasi yung pong puti para pumuti yung asukal, talagang nilalagyan pa ng chemical yan. Hindi naman natin sinasabi na ang pula wala rin chemical. Meron din naman yun. Hindi naman mawawala siya. Kaya lang, mild lang. Yan, nakatribya. After po ng 20 minutes, palamigin po ninyo. Pagka po siya ay malamig na, ilagay na po ninyo sa rep. Aabutin na po yung mga katribya po ng kalahating buwan basta't nandun po siya sa rep. Ayan mga katribya, sa pagparaan yan, pagka marami pong kalamansi sa inyo o lalo na po yung reject, magtsatsaga ka lang po na magpigahan hanggang 1 litro, kalahating kilong asukal. I-boil po natin sa apoy na mild lang. Tapos yan, pwede nyo rin siyang lagyan po ng honey kasama doon sa niluto. Okay po yun para mas nutrients, ma-vitamins yung pong honey. Nakakatribya. Pwede na kayong mag-stock. Gusto niyo po ng kalamansi juice, kukuha lang kayo doon sa inyo pong iniluto. Tatakal na lang kayo. Depende po doon sa inyong gustong tamis at asim. Kaya ganun lang po yung ginagawa po ng mga merong kalamansi. Pagka po panahon ng tagmura, para hindi po masayang, pwede mo siyang pigain. Sala mo lang, alisin nyo lang po yung buto. Pagka po kayo ay ilalagan siya sa tubig. Yan, kaya kalamansi. Tapos kalahating kilo ng asukal. Boil nyo siya. Kaya meron kayong kalamansi juice. Pwede nyo rin po siyang add siya ng 1 litrong tubig din. Pero mas maganda puro.
puro kalamansi yung katas niya para mas masarap po ang kanyang pagkaasim. Tanggal na muna natin ang ating hinog. Hintay-hintay hanggang sa mapitas natin, mga katribya. Tsaga-tsaga lang, talagang ganon. Mataas, mababa. Ang negosyo, hindi sa lahat ay taas. Hindi naman sa lahat ng paraan ay mababa. May mataas, may mababa, ganyan ang kalamansi. Pero importante, meron kang mapipitas dahil meron kang budget. O sige mga katribyat, yun lang po. At God bless po sa inyo lahat. Kita-kita lang po tayo po bukas para sa next update po naman natin sa ating pag-aalaga ng kalamansi, at siyempre yung pag-abang din po natin sa magandang presyo. God bless po. Bye bye.